Tid, ganito po pala ang nangyari nung matapos ang baha kinabukasan noong bagyo, no, sa baha sa Cebu. Yan, no. Ayun, no, mga kapatid, ito pala ang ganito pala katindi ang nawasak ng mga bahay. Sila pala ay grabe, yung tao may-ari ng bahay, hinuhukay pa rin niya, tinitignan pa rin niya. Grabe. Wasak-wasak pala talaga. Oh, grabe, halos wala talaga natira. Babae, sino kaya hinahanap niya dyan? Oh, si nanay, Grabe. Grabe yung pagkasira talaga, no. Si kuya nagkutkot dyan, hinahanap siyang nawala sa bahay niya. Halos mga pader, sira-sira, Grabe pala nangyari. Mga kapatid, matindi pala nangyari sa na yun, sa Cebu. Grabe. Ano yung bagyo na yun, ma? Anong pangalan ng bagyo na yun? Inayari sa Cebu? Tino. Bagyong Tino. Grabe, no? Grabing kalakas ng baha. Ibig sabihin, bumulwak yung malakas na tubig dyan kasi was out ang mga bahayan. Ayon sa balita, ang dami pong namatay dyan. Siyempre, yung iba hindi lumikas. Pinalis yung kanilang marahil yung iba dyan may matindahan, may hayop. Kaya hindi nila mayon ang bahay nila. Nung rumaraga sana yung malakas na baha, tubig, ayan na, makakatakas ka pa ba niya ng pagkalakas-lakas? Wasak-wasak ang mga bahay. Grabe. May tubig pa nga, Ibig sabihin pala, sila pala ay malapit sa ilog. Yun, may mga kabataan pang naglilibot-libot. Siguro tinignan nila yung kanilang bahay kung may natira pa. Ayun, may natira pa na mga bubong, mga tao nakatungtong na lang sa bubong. Grabe, ang laki pala ng pag-angat ng tubig. Para pala siyang squatter. Dikit-dikit yung bahay. Kaya delikado po talaga, mga kababayan, kapag yung ating bahay malapit sa ilog. Kaya delikado po yan, mga kababayan. Kung maaari, lumipat na lang yung mga bahay na malapit sa ilog. Kasi paano pag umangat bigla yung ilog? Kagaya niya nangyari sa Cebu na yan. Gusto niyo pa bang mangyari sa inyo? Kung hindi pa nangyari sa inyo, mas maganda tulungan. Ayan, malapit sila sa ilog, may flood control naman, pero may kanal naman, pero umangat ng dito sa kabila, walang kanal, walang harang, walang flood control. Yan, at yung iba sira-sira na yung flood control. Sira. Kaya ang tubig umapaw, pumunta sa mga bahay. Kaya wag siguro, mga kababayan, siguro po itong nangyaring flood control corruption, sana po tulungan natin ng ating gobyerno ang ating mga kababayan. Pagtayo sila ng mga pabahay sa mataas na lugar, huwag malapit sa ilog. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya, mga kababayan, nawa po panawagan sa atin pong mahal na Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, at sa lahat po ng mga namumuno sa ating bansa, kagaya po nung nangyaring flood control sa atin na skandal, nawa po tulungan natin mga kababayan. Ang dami pa po ngayon, libo-libo po, halos milyon, marahil milyon na mga bahayan sa iba't ibang panig, Metro Manila, sa iba't ibang dako po, na ang mga bahay po nila dikit-dikit, tabing ilog. Tabi talaga ng ilog. Kaya kung maari po, nawa, nakikiusap po
ang ating mga kababayan. Sana tulungan po ng ating gobyerno. May patayo sila ng pabahay na libre ba? O, kagaya niya, wala na silang bahay. Meron pa ba silang pampatayo? Yung libre na hindi malapit sa ilog. Dapat sa medyo magandang lugar, mataas na lugar, para po naman malayo sila sa kapahamakan. At saka yung ilog na preserve. Ano po, na dapat ang ilog hindi nadudumihan kasi pag maraming bahay sa kalsada ay sa tabing ilog, pupunta lahat ng mga basura doon. Daing basurahan sa ilog. Pag bumaha, magbabara ang ilog, papunta pa rin sa mga bahayan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, nawa po ay tulungan po natin ang ating po mga kababayan sa nangyaring ito. Ang ating bansa, malaking pera po yan. Pero kung tutuusin po natin, sa flood control, sabi nyo nga po sa Senado, sabi nga po ni Diskaya na billion po, no, ang nakurap sa flood control. Bakit hindi natin baguhin ngayon? O pwedeng maisuli yun. Ba't di natin tulungan natin mga kababayan para maipagawa sila ng mga pabahay na libre at sa mataas na lugar na hindi naman po bahain. Yun lamang po mga kababayan, nawa po ay makarating po sa ating pong Pangulo po ang ating pong mensaheng ito na tulungan po natin ating mga kababayan kasi mas marami pong tag-ulan sa buong isang taon. Paulit-ulit po, may bagyo, may tag-ulan, paulit-ulit po yun, no? Kaya nawa po mga kababayan ay nawa po itulungan po ng ating gobyerno ang ating po mga kababayan para sa kaunlaran din po naman yan. At least kung dumating man ang baha, bagyo sa bansa natin, kung malayo po sa mga patubig ang atin po mga kababayan, di hindi maging perwisyo, hindi problema ng ating gobyerno, ng ating mayor, ng ating presidente, ng ating congressman, ng gobernador. Hindi problema sa kanila kasi nga ay maayos po ang pabahay. So yun po mga kababayan, maraming salamat po at nawa libre talaga kasi mayroon po ibang pabahay na pinahulog-hulugan pa nila buwan-buwan. Sana po wala ng ganun. Sana libre talaga. So mga kapatid, mga kababayan, sa atin pong minamahal Pangulong Bongbong Marcos at ang atin pong Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga senador, alam kong napakarami nyo po na pong pera at marami pong budget ang ating pong gobyerno sa flood control at sa iba't iba pa. DPWH natin. Nawa po itulungan natin ang ating mga kababayan. Pagtayo po natin sila ng magandang pabahay, maayos na pabahay, at talagang matulungan po natin para taon-taon wala na pong disaster na magaganap sa ating pong mga kababayan, sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas. Kasi ang kasiraan natin, kasiraan ng buong mundo, kasiraan ng buong Pilipinas. Pero kapag maganda ang bansa natin, kapurihan din tayo ng mga bansa sa ibang daigdig. Maraming salamat po sa inyo pong panonood sa aking video. Naway ingatan, pagpalain ng Diyos ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Naway pagharian tayo ng kapayapaan, kasaganaan at higit sa lahat, makilala natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. God bless us all po. To God be all the glory.